Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome na po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Ito na po ang mga updates tungkol dito sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament. Final playing date, implications, and scenarios po tayo mga kabayan. Di-discuss natin. Ito na po. Let's start ang ating update dito sa UAAP Season 88 Strength in Motion Hope in Action Men's Basketball Tournament dito sa UAAP pa rin na ating tinututukan. At exciting to mga laro nung weekend, ano? So, balitaan na natin ang ating mga ka-UAAP. At bukod dyan sa mga games, game results, ano? Yung magiging scenarios, possible scenarios na maaaring mangyari sa last playing date ngayong Wednesday. Alright, let's start. Sa laban po ng FEU Tamaraws at ng UE Red Warriors, na naig po, nagkaroon pa ng pag-asa. May laban pa itong FEU Tamaraws at ang UE laban dito sa UE Red Warriors, ano? Dahil nanalo sila, okay, meron pa silang pag-asa. Okay? 84-77 po ang final score po natin sa ating sa laro, sa laban ng FEU at UE. Best player po natin dyan ay si Kirby Mongkopa with 14 points, 10 rebounds, 6 assists, 7 out of 12 from the field. Tungo tayo sa ating pangalawang laro. Wow! Ito nagulat ako. From 16 points down, nakahabol ang DLSU Green Archers. Nanalo po sila eventually by 5 points, 87-82 against the UP Fighting Maroons. Best player, si Voris Marasigan with 17 points, 3 rebounds, and 2 assists. 3 out of 4 from the 3-point area, 75%. Congratulations, Voris Marasigan ng DLSU Green Archers. Mga laro nung linggo, first game, the Battle of the Birds. Nanalo po ang Agila versus dito sa ang Falcon ba? Lawin, ano? Kung hindi ako nagkakamali, no? Anyway, Falcon 72-61. The Ateneo Blue Eagles lording it over the Adamson Soaring Falcons. At dyan na po nagtatapos ang season ng Adamson Falcons. Hindi na po sila makakausad sa next round, mga kabayan. Best player po natin, si Waki Espina. 13 points, 3 assists, 3 steals, 5 out of 8 from the field. Second game po natin, sa pagitan ng NU Bulldogs versus the UST Growling Tigers. Nanaig po ang UST Growling Tigers 80-71 over the number 1 team. Okay? In the tournament, NU Bulldogs 80-71. Best player natin sa larong ito, si Amiel Asido with 11 points, 3 rebounds, 75% still from the 3-point area. Alright? So, yan ang mga game results po natin, mga kababayan. At ano ang epekto nitong mga resultang ito sa ating team standings? Okay, ito na po yung ating updated team standings as of November 24, 2025. Okay? So, kung makikita ninyo ang ating forma ng ating team standings. Ano? Final 4 po tayo, no? Okay, format. Alright? So, ang NU at UP, they are both placed at number 1 and at number 2 respectively. So, meron po silang twice to beat advantage. Okay, samantalang itong UST dahil sa panalo nila over NU, okay, 8 and 5 na po sila, hindi na sila kayang habulin nung mga nasa ibaba katulad ng Ateneo at saka ng FEU. Okay? So, number 3 na sila, mga kabayan, ano? Alright? Tapos,
ang Lasal, FEU at saka Ateneo ay meron pang paglalabanan na fourth spot. Okay? Huling upuan sa bus, ika nga, bago lumarga ang bus papunta sa final fall round. Okay? So, aalamin natin yan sa Wednesday. Hanggang sa Wednesday, magkakaalaman kung sino ang papasok, sino ang sasabak sa playoff at kung ano-ano pa. Okay? Dahil ang ating last playing date ay ito ang schedule. Saglit lang natin, tingnan natin. Sa November 26 sa Wednesday, first game po natin UST versus FEU. And what a way to end the season, mga kababayan, the elimination round. 4:30 p.m. Separate tickets po to sa mga manonood ng live. Ateneo de Manila University Blue Eagles going up against their arch rivals, De La Salle University Green Archers. Ateneo Lasal, the last game ng ating elimination round. Okay. So balik tayo dito sa ating team standings, okay? Etong block na to. Okay? So NU, UP, okay na yan. Then UST is in the third, Ang NU at UP again, merong twice to beat advantage. Now, ito lang ang natitira. Ito lang ang mga naglalaban-laban para sa fourth spot, number 4. Okay. So, well, yung mga nakapula, ito na ay wala na silang out of contention na sila, mga kababayan. Adamson and UE. Okay? So, ano ang magiging mga scenarios coming into the games on Wednesday? Alright? So, i-discuss natin, Okay. Given the situation na ganito ang kanilang kartada, kanilang record ito. Ito pa pala, sorry. 7-6 Lasal, Ateneo 6-7, FEU 6-7. Ang Lasal pwede pang bumagsak sa 7-7. Ang Ateneo at saka FEU pwede pang umakyat ng 7-7. Therefore, giving us the possibility of a 3-way tie. Okay? So, yan. Maaari naman ang Lasal umakyat na 8-6, bagsak yung isa rito o kahit yung dalawa at 6-8. Okay? Yan. Yan ang mga possibilities. Now, para mas maintindihan natin, tingnan natin isa-isa. Okay? Yung mga scenarios, yung mga maaring mangyari. Alright. An FEU win and a DLSU loss. Panalo ang FEU, talo ang Lasal. Ano ang mga implications? Ano mangyayari? FEU, Ateneo, and Lasal will figure in a step ladder playoff game or games for the fourth and final spot. Lalabas kasi lahat silang tatlo ay tabla sa 7-7. So maglalaban-laban sila. Magkakaroon tayo ng step ladder playoff para sa number 4. Okay? Between or among FEU, Ateneo, and Lasal. Okay? So mamaya papakita ko sa inyo yung quotient computation, mga kababayan, para mas makuha ninyo kung ano ang ating kung sino yung mauuna, sino yung sasabak sa labanan na mauuna, sino yung huli. Alright? Now, second scenario, FEU win, DLSU win. Parehong panalo ang FEU at saka Lasal. Both FEU at 7-7 and Ateneo at 6-8 are already eliminated. No? Ang magiging final record dyan, UST at 8-6, third place po sila. While Lasal will end up also at 8-6, getting the number 4 spot. Okay, bakit po number 3 ang UST? Kasi UST has a superior quotient over Lasal. So, kung pagamat sila itabla, para ma-break yung tie, kinuha na lang yung quotient, no? Kasi ang may playoff game diyan is yung for number 2 spot tsaka number 4. Yung pang-una tsaka yung pang-third, wala pong diyan. Halimbawa, nagkatablahan doon sa 1 and 3, wala pong playoff game diyan. Quotient lang ang kinukuha po diyan, mga kabayan. Lumalabas UST ang mas mataas na quotient kaysa sa Lasal. So sila po ang number 3. Okay? So, in summary, mga kababayan, kung titingnan nyo yung ating team standings, ang Lasal
Pag naka-8 na sila, once na maka-8 sila, manalo sila over Ateneo, wala nang pag-asa yung dalawa, yung Ateneo at saka FEU. Laglag na sila kasi 8 and 6 na ang Lasal. Hindi na sila aabutan. Hindi na nila aabutan yung 8 and 6 kasi ang pinakamataas na makukuha nilang record is, o pinakamagandang record na makukuha nila is 7 and 7. Hindi na aabot ng 8 and 6. Okay? So the magic number is 8. Kaya nga yung UST naka-8 na, nanalo na sila kahapon, pasok na sila sa number 3 or sa final 4, ano? Alright, balikan natin itong mga scenarios, ano? Paano naman kung natalo ang FEU at natalo rin ang Lasal? FEU loss, DLSU loss. Okay? Lasal and Ateneo will figure in a playoff game for the 4th and final spot dahil tabla sila at 7 and 7. FEU is already eliminated. In summary, pagka natalo ang, tingnan nyo ulit ha. Pag natalo po ang FEU, magiging 6 and 8 sila. Okay? Once na matalo ang FEU, isang beses lang. Dahil 6 and 8 na kayo, hindi na nyo aabutin yung 7 and 7. Naturally, obviously. Okay? Magiging kapalaran ninyo, ang kapareho nyong kapalaran ay Adamson na 6 and 8 din. Hindi nyo naaabutan yung 7 and 7, definitely. Okay? So, pagka natalo FEU, wala na. Okay? Ang kanilang season tapos na. Okay? Pero yung Lasal at saka Ateneo, magkakaroon pa ng isang playoff game. Okay? Para sa 4th spot, mga kababayan. Paano kung talo ang FEU? Lasal naman ang nanalo. Okay? Both FEU at 6 and 8 and Ateneo at 6 and 8 are eliminated. Automatic ang Lasal pasok na sa 4th. Pasok na sa final 4. I-occupy nila yung 4th spot or number 4 at 8 and 6. Okay? So, in essence, pag nanalo ang Lasal, tingnan natin ha. Pag nanalo ang Lasal, nag-8 yan, angat sila. Wala na tong dalawang to. Yan, automatic yan. Okay? Pero kung manalo rito ang FEU and Ateneo, magsi 7 and 7 yan, sabi ko nga sa inyo, merong possibility na mag 3-way tie. Okay? Balikan natin yung possibility of a 3-way tie. Ito, 3-way tie. FEU, Ateneo, and Lasal. Okay? Tingnan ngayon natin yung quotient ng tatlong teams na yan. So, ito ngayon ang magiging itsura nung quotient ng tatlong teams na nagtabla-tabla at 7 and 7 at natalo po ang Lasal, kunwari, for example. So, FEU, Lasal, and Ateneo are tied at 7 and 7. Ito po yung quotient nila. Okay, lamang na isa doon sa ibang teams na kalaban nila. Okay? At the end of their first round. Okay? -5, -5, and +10. FEU, Lasal, and Ateneo respectively. Okay? Ito po yun, no? Teka, nasa na yung aking... Ayan. Ito. Yan. Okay? I-add po natin yan doon sa second round na quotient ng mga teams na yan. Okay. Let's go. Doon sa second round na tayo. Ito na po yung second round, mga kababayan. Ito yung kanina na nakita nyo, yung 5, -5 at saka +10. Okay? Now, ang second round po natin, okay, natitira lang laro dyan kung pagbabatayan natin kung may tabla sa FEU, Lasal, and Ateneo, yung Ateneo Lasal game. Yung FEU Lasal pretty much tapos na po yan. So meron ng resulta yan. Natitira lang walang resulta or magiging blanco dyan, mga mabayan, ay itong Ateneo at saka Lasal, itong area na to. Okay? Now, bakit may -1 dyan tsaka 1? Di ba ang scenario po natin is talo ang Lasal? Okay? So kung ikaw ang Lasal, okay, as much as possible ayoko matambakan. Okay?
So ano ang magiging yung pinaka-minimum, pinakamaliit na lamang ng Ateneo kung talo ka, ano? Ano yung pinakamaliit na possible na pinakamaliit na lamang ng Ateneo para manalo sila? Okay? Well, pagka panalo naman kayo, lamang ka no? Okay. Lamang ng Ateneo, I mean, kung mananalo ang Ateneo, okay? Definitely, ang pinaka-minimum na lamang is 1 point. Okay? 1 point pataas, madadagdagan yung quotient nila. Kasi pagka dinagdagan mo yung lamang ng Ateneo, 1, kung 2, 3, 4 pataas, mas madaming, mas malaki ang lamang, mas lalaki ang quotient ninyo, which is advantageous. Okay? So, ang gusto ng Lasal, minimum kami. Okay? Pinaka-minimum. So, kung mananalo Ateneo over Lasal, 1 point. Okay? So, ilagay natin dyan 1, tapos negative 1 na, kasi talo ang Lasal dyan, So, negative 1. So, lalabas ito po ang resulta, mga kababayan. Okay? Lakihan natin. Okay, ulit, lakihan natin. Ayan, Sa FEU, 3 plus 3. Sa Lasal, minus 7. Sa Ateneo, plus 4. So, kung irarank natin yan, ang i-standby, okay? Kasi step ladder po yan, mga kababayan. Yung maghihintay sa taas, kumbaga, maghihintay ng kalaban, okay? Mauuna dyan ay ang pinakamataas sa quotient, superior quotient, which is Ateneo. Ito. Yan. Tapos, susundan ng Ateneo, Okay, number 1. Ang susunod dyan is FEU. Ganda ng sulat ko, FEU, pangalawa. Pangatlo ang Lasal at number 3. Sa makatuwid, ang maglalaban muna, okay, para sa para sa fourth spot, ang maglalaban muna sa step ladder, ang FEU at saka Lasal. Okay? Kung sino man nanalo dyan sa FEU Lasal game na yan, na playoff game, na step ladder, siyang kakalaban sa Ateneo. Kung sino man nanalo doon sa Ateneo ko at sa panalo ng FEU at saka Lasal game, siya ang papasok sa Final Four, magna number 4 po siya. Okay? Ganun po ang step ladder, Okay? So, ang pinakamataas na quotient po dyan lumalabas, Ateneo. Okay, tapos followed by FEU and Lasal. So, yung number 2 at saka number 3, yung second and third na pinakamababang, o yung next na quotient, na may quotient na mababa, under Ateneo, maglalaban muna. FEU Lasal yan. Tapos, hihintayin ng Ateneo yung mananalo doon, kakalabanin nila. Sino man manalo doon sa Ateneo, FEU versus panalo Ateneo versus do sa panalo sa FEU Lasal, yun ang magna number 4, mga kababayan. Okay? So, ganyan kakomplikado yan, mga kababayan, Pero just to put it in simple terms, ayan po, So, actually that's my own computation, based on the final scores na nakuha natin, Okay. So, ano ang mga laro? Ito na po ang mga laro sa Wednesday, Yan. Ulitin natin, UST FEU, Ateneo Lasal, mga kababayan. Okay? So, I hope kung may tanong kayo, pwede nyo i-post dyan sa ibaba sa comment section, mga kababayan. At patuloy nyo pong supportahan ng ating YouTube channel, mga kababayan, sa mga bagong pasok. Okay? At wag po kayong mahiya mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. At paki-follow and like na lang po din ang ating Facebook page sa Talking Toshi Sports. Maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan.